Mga kapatid ko sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid ko sa Kristo, isa sa mga cardinal virtues na kailangan nating bigyan ng paghuhubog sa ating pagiging mga disipulo, mga anak ng Diyos, ay ang takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay hindi yung takot na naramdaman ng ating pagkatao, na kung saan natatakot tayo sa kadiliman, natatakot tayo sa kung anong mga pangyayaring pwedeng mangyayari sa ating buhay, kundi ang takot sa Diyos ay ang pagkakaroon ng pag-iisip na baka sa pagdating ng wakas ng panahon o sa wakas ng ating sariling buhay, hindi natin makapiling ang Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Alam ng Diyos na ito ay ang dakilang takot na meron ang tao dahil ito ay nagmula noong si Adan at Eva ay umalis sa paraiso o pinalayan sa paraiso ng Panginoon. Wala silang ibang nais kundi ang makabalik sa paraiso na itinalagaan ng Diyos sa kanila. Ang mamuhay na puno ng kapayapaan at kagalakan. Mamuhay na kapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya ang tao ay nagkakaroon ng pagnanais na makapiling ang Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. Kaya ang takot sa Diyos ay ito. Ang mawalan ng posibilidad na marating ang buhay na walang hanggan doon sa kahariang ipinangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ngunit batid natin na sa ating araw-araw pamuhay andoon yung kalayaan na piliin ang mabuti o ang masama. Mabuhay ng may kapayapaan at kagandahang loob at puno ng kabutihan o di kaya'y maging mapangimbabaw, pansarili at sakim sa mga bagay-bagay na meron tayo at hindi tayo handa na magbigay, magmahal at magpasalamat. Kahit alam natin na ang turo ng simbahan na siyang ang papahayag ng ating Panginoon Jesucristo na makapiling lamang natin ang Diyos doon sa kanyang kaharian sa paggawa ng kabutihan at kagandahang loob. Napiliin natin sa pamagitan nating kalayaan ang Diyos, hindi ang kasamaan. Ngunit, bakit? Bakit tayo nahuhulog sa paggawa ng masama at maging mapansarili at sakim? Hindi tayo minsan nagbibigay ng papahalaga na gumawa ng kabutihan at magbahagi ng kagandahang loob. Bakit pinahintulutan ng Diyos na tayo ay mawalay sa kanyang pagmamahal? Bakit pinahintulutan ng Diyos na tayo ay mamuhay na may pagnanais na sana sa mundong ito tayo ay may buhay na puno ng kapayapaan? Mga kapatid, alam natin na ang Diablo ay hindi natutulog hanggat hindi tayo nahuhulog sa kanyang mga kamay, hanggat hindi tayo nahuhulog sa bitag ng kasalanan. Ngunit, kailangan. Dahil meron tayong kakayahan na katulad ng Diyos na piliin ang kabutihan. At walang ibang nanaisin sa ating kalooban kundi ang makapiling ng Diyos doon sa kaharian sa kalangitan. Kaya
dito sa mundo. Patuloy ang giyera ng buhay espiritual ng tao laban sa kasamaan. Ngunit binigyan tayo ng ating Panginoon Kristo ng lahat ng papala upang mabigyan natin ng papalaga ang ating pananampalataya at ang pag-asa na makapili ang Diyos sa kanyang kaharian, na magtutulak sa atin na piliin dahil sa ating pagmamahal ang kabutihan ng kagandahang loob. Hindi ang pagiging arugante, mapang-sarili, mapangibabaw at sakim. Kaya tayo ay hinikayat ng simbahan na pagnilayan ang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng pagpahayag ng ating Panginoon Kristo sa mabuting balita. Walang ibang inais ang Diyos, kundi makapiling tayo doon sa kanyang kaharian sa pamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak, na patuloy na nagbibigay sa atin ng pagpapala sa pamagitan ng Espiritu ng ating natanggap upang magkaroon din tayo ng kakayahan na piliin ng Diyos sa lahat ng bagay dito sa mundo upang makapiling natin siya doon sa kaharian sa kalangitan. Amen.